Samantala, nagpapatuloy ang pagdinig ng Kamara kaugnay sa lumalaganap na fake news sa bansa. Sa sesyon, tiniyak ang pagtutulungan ng ilang ahensya para mabilis na masugpo ang misinformation, partikular na sa online. Ang detalye alamin sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras live. Mela. Joshua, kapwa tiniyak ng PCO at DICT na may mga hakbang na sila para ibayong malabanan ang pagkalat ng fake news sa bansa. Sa ngayon ay nagpapatuloy nga ang talakayan ukol dito sa Kamara. Pasado alas 10 ng umaga kanina nang ipagpatuloy ng House Tri Committee ang kanilang pagdinig ukol sa paglaganap ng fake news sa bansa. Kabilang sa mga humarap dito, sina Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz at Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Sa panig ng PCO, iginiit ni Secretary Ruiz na nakikipagtulungan na sila sa DICT para magkaroon ng formal na fact-checkers sa bansa kasama ng iba pa nilang hakbang laban sa fake news. Habang ang DICT naman may high-tech system na rin sila laban sa fake news. Binigyan din ng mga kongresista na dapat ay mapaigting na ang paglaban sa disinformation at misinformation sa bansa para wala nang mabiktima nito. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng mga opisyal kanina. Una po ang kailangan media and information literacy. Tapos pagka sa kanila mismo, pag nasabihan na po sila na sa amin, ito, flag namin to, fake news to, galing to sa isang government agency, department, agad-agad dapat i-take down. Hindi pa pwede na para ka nagmamakaawa sa kanila para i-take down yung post na alam naman ng lahat na fake news na. Bakit nyo pinapabayaan na ma-viral pa yan? Halatang-halata naman, alam naman na ng lahat. Sinabi na namin, fake news to. Do we need to defend ourselves and tell them, we already said in the press, fake news yan. Meron bang kapangyarihan ang DICT to take down any platform? Meron ba tayong ganong kapangyarihan? Right now, Mr. Chair, unfortunately, wala. Kasi kung hindi sila sumusunod sa ating regulasyon, hindi sila sumusunod sa ating mga batas, ba't hindi natin sila i-take down? I'm just toying with the idea of them violating yung ating mga batas. Hindi po ba? So perhaps in the crafting of our committee report, no, when we say regulation, tingnan din po natin yon. I don't know, Mr. Secretary, kung kayo ba ay sang-ayon sa puntong ni-raise ko. Mr. Chair, that's specifically the support we need from Congress. Kasi ngayon, hindi malinaw. Wala talaga. Yung sa legal study po namin, walang eksaktong batas na will allow us to take it down. So ang nangyayari po sa amin, nakikipag-coordinate kami and 75 days na po ako dito. Siguro naka-4 na sulat na ako puro lang kami sulatan saka meeting . So makakatulong po yung ginagawa ng TRICOM, and if you can craft a law that provides us specifically that authority. Joshua, sa mga puntong ito ay nagpapatuloy ang pagdinig ng House Tri Committee at inaasahan, Joshua, na talagang i-exhaust na ng mga kongresista yung mga paraan at makukuha nilang impormasyon para pag bumuo na sila ng committee report, ito ay may kumpleto ng detalye at talagang mailatag nila yung mga rekomendasyon at mga panukalang kailangan para mapalakas pa nga yung paglaban sa fake news sa bansa. Joshua? Maraming salamat, Mela Lesmoras.